Sa una lang masaya at nagtatawanan pa sila, pero na mapabagsak ng Pinoy ang pambato ng Aprika, nagsiiyakan lahat ng kamag-anak niya. Pitbull Tyson ng General Santos City, pinaiyak ang buong bansang Aprika. Tinaguri ang Terence Crawford ng bansang Aprika. Iyak ang buong bansang Aprika, pati ang kanyang pamilya, dahil sa ginawa ng Pinoy sa kanilang bida. Sobrang saya at todo ang suporta ng mga Aprikano at pamilya ng kanilang pambato, pero pagkatapos ng 4 na round, ang kanilang saya ay napalitan ng kilabot, lungkot at pag-aalala dahil winasak ng Pinoy ang kanilang pinagmamalaking undefeated na boksingero. Sa bansang Tanzania, kontinente ng Aprika, ay mayroon isang napakalaking boxing event ang naganap at sinuportahan pa ito ng kanilang presidente, at ang pinagmamalaki nilang undefeated na boksingero ay hinanapan nila ng Pinoy na makakalaban upang maging pataba daw sa undefeated na kartada ng kanilang kababayan, pero parang tinamaan sila ng salot pagkatapos ng laban dahil sobrang katahimikan at kilabot ang kanilang naramdaman pagkatapos wasakin ng ating pambato ang kanilang paboritong boksingero. Alvin Kamban Kamiki, o mas kilala bilang Alvin Kamiki, ay ang tinaguri ang Pitbull Tyson ng Philippine Boxing. Siya ang ipinagmamalaking boksingero ng bayan ng Gadyangas, General Santos City. Katulad ng mga ibang nangarap na boksingero, nagmula rin talaga sa hirap ang ating pambato. Pag-uuma o pagsasaka ng mais sa bukid ang tanging hanap buhay nila ng kanyang pamilya. Kaya bata pa lang ay nabatak na ang katawan ng ating bida, hanggang nadiskubre niya ang kakaibang lakas sa pagiging isang boksingero. Kaya mula pagkabata ay nagsanay na ito para maging isang matigas na boksingero. Karamihan ng nakalaban ng ating pambato ay bumagsak talaga sa napakalakas nitong kamao. May mga nahilo at namutla sa tindi ng mga kombinasyon na kanyang pinakita. Mayroon siyang record na 10 panalo, 5 sa pamamagitan ng KO at 4 na natalo. Kaya naging perfect target siya upang maging pataba sa kartada ng undefeated na Aprikano dahil sa kanilang pag-aakala na madaling matatalo ang ating pambato. Nito lang araw ng Biyernes, October 10 taong 2025, sa Wakanda, Dar es Salaam, bansang Tanzania, ay dumayo ang ating bida. Makakaharap niya rito si Ibrahim Mapia, ang pambato ng Aprika. Meron itong perfectong record na 13 panalo, 9 sa pamamagitan ng KO at walang talo. Kaya underdog pa sa underdog ang ating pambato. Nagsasayawan pa ang mga kababayan ng Aprikano at todo suporta sa kanilang pambato. Hindi alintana ang kakilabot-kilabot na gagawin ng Pilipino sa kanilang Aprikanong boksingero. Sobrang yabang ng undefeated na Aprikano. Minaliit niya ang Pinoy sa kanilang face-off pa lamang. Kumpiyansang-kumpiyansa siya na mananalo sa ating kababayan. Kitang-kita ito sa kanyang mga galawan. Round number 1, matangkad at mas malaki ang kalaban, pero di ito naging hadlang upang maging dominante si Kabayan. Nakipagsabayan siya at binugbog ang kalaban. Kule kwa kina Man Pacquiao. Kwa tuone. Hawa ni miongoni mwa bondia wagumu sana. Yes, na kwa mujibu wa fight ambayo nimemtazama akicheza, ni bondia ambaye yeye ni mtu wa vurugu, ni brawler tunasema, ni mtu wa kupigana, wa kuforce kupigana. Basi hapa wamekutana. Na yes, na ni mtu ambaye huwa hana jambo. Huwa anapoforce anapenda pia kupigana. So ni fight ambayo naamini Threat nyingine ambayo inaruhusu kwenda kutupa actions watu wakipigana. bwana huyo Alvin
Ukisikia unapiga wa kushindilia ndio hii. Huyu anashindilia kabisa. Ibrahim Mafia inabidi ajidhatiti kwelikweli na kubadili, akitumia right hand yake kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia Ibrahim Mafia ni moja kati ya wabondia ambao zake zinaonekana katika mapambano yake 13 aliyoshinda, 9 ameshinda kwa inawezekana labda ikajirudia, lakini tazama ambavyo Kamikiu na ukiangalia kwa mujibu wa muonekano ni kama anaonekana na Ibrahim Mafia na rudi naye kumuonesha kwamba mimi niko nyumbani hapa, lakini ataweza na right hand nyingine ambayo tunakutana nayo, moja kati ya darasa ambalo tunaonyeshwa ule Ibrahim Mafia sana rudi akitumia right hand yake. Tofautiana hapa pengine kwenye hiyo level ya power. Sa round number 2, lalong naging matindi ang kanilang palitan. Nanggigil talaga ang Afrikanong kalaban na patumbahin ang ating kababayan. Pero di niya nagawa at siya pa ang nabugbog sa laban. Hapa kati ambayo amepiga Ibrahim Mafia jab akirudia tena. Mwenendo mzuri sana ambao kuja nao Ibrahim Mafia, wakati nyingine nzuri sana ambao anaenda nayo. Lakini vile vile Alvin yakubali, hawa wote wanapenda kupigana. Hawa wote wanapenda kuzichapa, nipige nikupige. Walikuwa na connect na right hand yake pia. Nakumbuka moja kati ya mambo ambayo Ibra alikiri wakati tunaongea naye kama Ibrahim Mafia anaonyesha ubora wake, lakini vile vile akubali right hand nyingine nzuri, na wewe anaonyesha pia Alvin Dinunda, kwa sababu kwa namna ambavyo Makonde anaenda ameikataa vizuri. Watu wanapenda kuona mikono ikitoka kama hivi, hakuna kukimbiana. Body punches zinatoka kutoka chini kwenda juu. Alvin amekuwa akimewa kwenye kona zaidi Ibrahim Mafia, lakini Ibrahim Mafia pia hataki kukubali. Imeenda kama kuna right hand ambayo imekubali mkono tu. Ngumi zinapishana. Watu za uzoni ya mkono wake wa kushoto. Ukachezea round 10 hapo katika sana. Nimeona hapa katikati sana amepiga Ibra. Body punch. Ibrahim Mafia hataki kuruhusu hilo. Right to green, lakini bado Ibrahim Mafia na Alvin wanaonyesha sana nzuri sana hapa. Sana nzuri ya mchezo wa boxing, kile kitu ambacho watu wanakipenda, majibizano ya mikono. Round number 3, ganon pa rin ang senaryo. Bugbog sarado pa rin ang Afrikanong boksingero mula sa kamao ng ating pambato. Tuona uoni mtu yote ambaye anamkimbia mwenzie. Pia napenda anavyoondoka, lakini mtandao pia counter nzuri sana kutoka kwa Alvin. Ibra anapenda na hapa kati zake nzuri kinoma. Anapiga sana. Anapiga hiyo hapo. Ikitokea kwenye right hand, anakuwa sana clip punch. So kama akiendelea kupiga kwenye angles itazidi kumpa wakati mgumu Alvin ambaye amekuwa ni mzito kwenye kugeuka kwa haraka. Ibrahim Mafia Kodema, lakini anajita Ibrahim Mafia akibeba ule mwanga wa kile ambacho wamekuwa wakihitaji kufanya, kuwakuza mabondia na kuoka kwenye dunia ya kipekee, dunia ya ushindani, na nitakwambia mwezi wa ngapi tena ataenda pia hapa katika mbili ambazo zote zimemiss. Kwa ubora wa mpinzani kwenye kucounter, hiyo ni moja kati ya mistakes ambazo hapa katika mkavu na kuexpose kwa na miss. So ni lazima kukamata kwenye counter. Bado mambo yanaendelea, wala usishangae kama ndo unaanza kutazama mapambano haya. Ili pambano tukwambie tukama toka tumeanza nipige nikupige, wala hawajapumzika. Si mchezo. Si mchezo. Ibrahim Mafia na Alvin wanatuonyesha namna gani wakati nzuri ambayo imeenda. Left hand ile imekataa. Inatafuta vizuri sana. Imekataa hapa pia. Ibrahim Mafia. Alvin apiga left hand na right hand ambazo zimekuwa nzuri, ambazo zilimchanganya Ibrahim Mafia, lakini bado yuko imara.
Hii ni moja kati ya pambano bora sana. Sisi tunapenda mambo Dito sa round number 4, dito natatapusin ni Kabayan ang paghihirap ng kalaban. Puro malamaso at napakatinding solidong kamao ang kanyang pinakawalan, ang siyang tuluyang tumapos sa Afrikanong kalaban. Alvin Kamikiu kutoka Ufilipino akibua kwenye kona. Ibrahim Mafia anafanya nini? Anasikilizia, anajaribu gani, imekaa vizuri, wote wanafanana, mikono haishuki chini na wanafanya matukio kwa usahihi. Unaweza kusema kuna vitu vingi sana ambavyo vinafanana. Uwezo mkubwa sana wa Ibrahim Mafia wa kukwepa pia unauona. Oh! Hiyo ni clean punch ambayo anaweza alikuwa amejiexpose Ibrahim Mafia na gani yake ilikuwa chini, na baada ya hapo Alvin akawa amemuona na akawa shamba Ibrahim Mafia kwa mara nyingine tena kwenye wakati mgumu. Ilikuwa ni looping right hook ambayo Alvin alipiga kwenye tempo katikati ya jicho na sikio, moja kati ya maneno mabaya sana. Baada ya pale Na pambano limekwisha. Bondia kutoka Filipino. Si Alvin Kamiki ay ginulat at ginimbal ang buong bansang Tanzania, kontinente ng Afrika, at di na magtatagal ay magiging world champion na ang ating bida.